nais po nilang manatiling buhay at manatiling nabubuhay. Marahil nangangarap sila na maging marangyang ang buhay, namasahin pa nila ang kayamanan. Doon naman sa mga position seekers, gusto nilang tumaas ang kanilang mga posisyon, gusto nilang maging famous o kaya'y kanya. So ang iba naman kung bakit ayaw pang o manatiling buhay at ayaw pang mamatay ay sapagkat nangangarap silang makasama pa ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang iba nga ay nagsasabing ayaw pa nilang mamatay sapagkat meron pa silang misyon sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero mga minamahal ng mga kapatid, it's a reality na pagkamat mayroon po tayong layunin mabuhay pa ng matagal dahil meron tayong pag-iisip, maaaring kamatayan ay darating sa atin. Dinala namin yung mga gamit sa kasa. Pero mayroon po magandang balita. Sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakanan. Kaya nga mga minamahal ng mga kapatid, inyong unang pinanghawakan niya Apostol Pablo. Ang di kanya ang mabuhay kay Kristo ay pakinabang. Para po kay Apostol Pablo, mga minamahal ng mga kapatid, si Kristo lamang ang itiin o layunin ng kanyang buhay. Si Kristo lamang ang lakas at direksyon ng kanyang buhay. Wala na. Kaya nga, ganon ang kanyang damdamin o pag-isip. Ang mabuhay sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid, si Kristo ang tanging sentro ng kanyang pag-isip. Kung sakasakali man marami siyang gawain at trabaho sa mundo kanyang kinalagyan sa kanyang kapanahon, naging pangunahin at sentro ng kanyang pag-isip ay walang iba kundi si Kristo. At minsan nga sinabi po niya sa mga mananampalataya sa Iglesia ng Galacia upang sila'y alibin sa kanilang pananampalataya. Ang dita niya, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ibig sabihin, mga kapatid, kay Apostol Pablo, hindi na ang kanyang sarili ang naninibabaw, kundi ang kalooban ng Diyos. Sa ngayon po sa aklat ng Steps to Christ, page 73. When Christ dwells in the heart, the whole nature is transformed. Ito po ang karanasan ni Apostol Pablo. Kapag si Kristo ay nananahan sa puso, ang buong pagkatao ay nababago. Meron po isang violin na napakatagal nang hindi nagagamit. Si Juan ay magaling mag-violin. Sa paningin po ng marami, itong matagal na violin na ito ay wala nang halaga, wala nang kwenta.
Ngunit kung hawakan po ng isang bihasang musikero at magaling na violinist at sinubukan po niyang tugtugin, ito po ay tumugtog na nakabuti. Mga kapatid, kapag si Kristo ang humawak ng ating buhay, ang dating walang direksyon na buhay natin ay nagiging pagpapala sa lahat. Nasaksihan po natin sa buhay ni Sister Tess. Isa pang dapat natin pakatandaan, ang buhay natin ngayon ay hindi lamang magnasang mabuhay kay Kristo, kundi magnais at magnasa tayong mabuhay na mayroong paglilingkod kay Kristo. Balikan po natin ang buhay ni Apostol Pablo. Hindi po naging madali ang buhay ni Pablo sa panahon siya ay nabubuhay. Siya po ay nakaranas na masasaklap na karanasan. Nandiyan po yung siya ay mabilanggo dahil siya ay pinagpintanan. Nandiyan po yung makaranas ng persecution o kaya yung pag-uusi, paghihirap. Minsan nga sa kanyang paglalakbay sa dagat ay lumubog ang kanilang sinasakyan o niluluwa ng bangka dahil sa napakalakas na hangin, bagyo at ngunit pamiligtas sila. At pagkatapos na sila'y makaligtas doon sa nagkangalit na unos ng bagyo, mayroon na namang panibagong paghihirap dumating sa kanya. Nandoon siya'y matuklaw ng makanangga na ahas. Ngunit iniligtas siya ng Panginoon. At hindi naging dahilan sa kanya na tumigil sa paglilingkod, kundi nagpatuloy siya sa paglilingkod. Sabi po sa Ministry of Healing, page 398, the highest of all sciences is the science of soul saving. Yan ang layunin ni Sister Tess. Na kung paano niya naranasan ang katiyakan ng pagliligtas sa piling ng Panginoon. Litiin din niya sa kanyang mga mahal sa buhay. Sapagkat ito ang pinakamataas na aralin, huwaghang sa mundong ito ang dalhin ang mga kaluluwa. Ang mga taong napapariwara, sila'y dalhin sa paanan ng ating pong Panginoon. Ito po ang pinakamataas sa lahat ng karunungan. Ang karunungan ng pagliligtas at dalhin sa piling ng ating Panginoon. Kaya ang tanong sa atin ngayon, mga kapatid na nabubuhay natin. Nabubuhay ba ako? Nabubuhay ba tayo para sa sarili lamang natin? O ginagamit ba natin ang ating buhay upang dalhin ang iba para matutunan din nila mahalin ang ating Panginoon Yesu Cristo? Alalahanin natin, mga kapatid, na ang buhay na ginugugol sa paglilingkod sa ating pong Panginoon Yesu Cristo ay hindi po kalugihan. Hindi po nasasayang, kundi buhay na mayroong laging pag-asa at katiyakan sa kamay ng ating. Yun yung naging buhay ni Apostol Pablo at marahil yan ang naging buhay ni Sister Tess. Ngunit hindi po nagtatapos doon
ang talata. Pagkatapos sabihin ni Apostol Pablo na para sa kanya ang mabuhay ay kay Kristo, ay sinundan po niya ang mamatay ay pahinga. Marahil ito po ang pinakamahirap na unawain ng minamahal ng mga kapatid sa kasaysayan. Papaano nga ba nagiging pakinabang ang kamatay? Marahil mga kapatid, doon po sa iba na hindi naging mahalaga sa kanilang buhay at gusto nang tapusin ang kanilang buhay, maaaring masasabi nila pakinabang sa kanila in a negative sense. Pero sa Apostol Pablo, hindi niya sinabi ito sa negatibong paraan, kundi sinabi niya ito sa positibong paraan ng buhay na mayroon siya at dadating man siya sa anyo ng kamatayan. Hindi ito isang kalugihan para sa kanya, kundi ito ay pakinabang. Bakit kaya pakinabang mga minamahal na mga kapatid? Alam po natin ang naging kasaysayan ni Sister Tess. Pakinabang ang kamatayan sa kanya sapagkat hindi na niya mararanasan yung sakit ng kanyang katawan. Pakinabang para sa kanya sapagkat hindi na siya mag-aalala. Hindi na siya mamroblema gaya ng ating nararamdaman ngayon. Meron tayong pagluha, meron tayong pag-iyak sapagkat natural sa isang tao na mayroong damdamin ay makaranas na malungkot, iiyak, o kaya ay tatawa. Mayroon pa siyang emosyon na gumagana sa kanyang pagkakataon. Kaya normal na nakakaranas na malungkot o masaya karanasan. Pero si Sister Tess, wala na sa kanya yung pain. Wala na sa kanya yung worries. Malayo na po siya. Malayo na rin po siya sa mga pasanin na minsan ay nagbibigay sa kanya na pagluha o kay kalungkutan. Kaya para sa kanya, marahil mga kapatid, ang kamatayan ay pakinabang. Nagiging pakinabang ang kamatayan sa buhay po natin pagkatapos natin manampalataya at magtalaga ng buhay natin sa ating Panginoon, sapagkat sinasabi niya natin at madalas natin mayroong pagkabuhay na muli. Pinatutuhanan din ito ni Apostol Pablo, samantalang siya po ay sumulat sa mga kapatid doon sa iglesia ng Thessalonica na para sa kanya ang kamatayan ay pakinabang sapagkat ito ay hindi uli yugto ng kanyang kasaysayan, sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay nangako minsan na siya ay darating. Sabi sa talata, sapagkat ang Panginoon din mismo ang bababa mula sa langit. At ang sabi ni Apostol Pablo, ang may kasiraan ay wala ng kasiraan. Ang may kamatayan ay magiging wala ng kamatayan. Kaya nga, minsan, naitala sa aklat po ng Desire of Ages, page 787. To the believer, death is but a small matter. Christ speaks of it as if it were of little moment. Ang kamatayan para sa mga mananampalataya ay isang maliit lang na bagay. Isang sandaling maaaring maranasan ng mga tao mananampalataya. At pagkatapos niya,
ipagtangal ko muli sa Kanya ang buhay. Meron pong isang batang babae ang natutulog sa loob ng bus samantalang ang kanya po biyahe ay mahaba. At kung siya po ay magising na, siya po ay nasa tapat na ng kanilang tahanan. Naranasan na po natin yan na minamahal ng mga kapatid. Yung mahaba ang paglalakbay, siguro yung sister na sumakay sa aeroplano, marahil yung paglalakbay niya hindi naging masarap para sa kanya kasi may inaalala. Pero yung normal na paglalakbay, maaari kang makatulog sa aeroplano. O kapag tayo po ay uuwi naman sa probinsya, na malayo, ayos sumakay sa bus, hindi tayo matulog na lang po. Pag ako po ay nanggagaling dito sa Pampanga, pupunta ng Baguio, natutulog po ako sa bus. Nagigising lang ako pag tumitigil yung bus sa station. Ano po ibig ko sabihin? Ang kamatayan ng mga matuwid at mga mananampalataya, mga kapatid. Dahil pansamantala lamang, ang kasunod nito ay buhay na walang hanggan. Ang pagkabuhay na matuwid. Pansamantala siyang matutulog sa bus, pansamantala siyang mamamahinga sa kanya pong libingan, ngunit pagdating ng ating Panginoon, bubuksan ang libingan niyo ng isang matuwid at gigisingin siya ng Panginoon para sa buhay na walang hanggan. Ito ang pag-asa ng mga tunay na mananampalataya. Na sinabi ng ating Panginoong Hesus, ako ang pagkabuhay na matuwid. At kapal. Ang sino mang sa akin ay sumampalataya, bagamat siya'y mamamatay, siya ay muli mabubuhay. Tunay nga po mga kapatid, ang kamatayan ay isang pakinabang sapagkat ito'y pansamantalang pamamahinga sa hamon ng buhay. Ngunit ito'y hindi pangwakas na kasaysayan sapagkat mayroon po muling pakikipagtatpo sa ating po Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sinabi po na The Great Controversy, page 644. The life giver, referring to Jesus Christ. The life giver will call up his purchased possession in the first resurrection. Bakit niya sinabing purchased possession? Sapagkat alam natin mga kapatid na tayo minsan nagkamali, nagkasala, naging sutulan ng ating kasamaan. Subalit